Ang pangalan ko ay Alex. Ako ang night staff sa Santo Niño Medical and Psychiatric Center. Hindi siya katulad ng mga pribadong ospital na nakikita mo sa TV. Ito ay luma, amoy lumot, at sa gabi, pakiramdam mo'y hindi ito bahagi ng mundo. Matanda na ang gusali, mga taong 1950 pa itinayo. Hindi na bago ang takot sa akin, 4 na taon na ako dito. 10:00 ng gabi, pumasok ako. Ang mga ilaw sa hallway ay madilaw at kumikislap. Tanging ang emergency exit sign lang ang kulay berde. Ang tunog ng aking sapatos sa linoleum floor ay parang malakas na echo. Ang night shift ay kadalasang tahimik. May 3 security guard, 2 nurse, at ako ang head orderly. Karamihan ng pasyente ay tulog dahil sa gamot. Ang trabaho namin ay mag-ikot, siguraduhin na walang nagtangkang magpakamatay at i-check ang mga vital signs. Kinuha ko ang logbook mula sa desk. "Good evening, sir." Bati ko kay Ben, ang nurse na ka-shift ko. "Alex, tahimik ang gabi. Si Miss Elvira lang ang medyo may gulo. Binigyan ko na ng pampatulog. Pero bantayan mo pa rin ang East Wing." Sagot niya habang nagtitimpla ng kape. Ang East Wing. Ito ang pinakalumang bahagi ng ospital kung saan nakalagay ang mga pasyenteng may matinding kaso, yung mga tinatawag nilang unmanageable. May mga rehas ang bawat bintana at may bakal na pintuan bago ka makapasok sa hallway. Nagsimula akong mag-ikot. Unang floor, general ward, normal. Ikalawang floor, detoxification unit, normal din. Pagsapit ko sa East Wing, naramdaman ko na ang lamig. Hindi dahil sa aircon, wala kaming aircon dito, kundi dahil sa kakaibang simoy ng hangin. Humawak ako sa doorknob, malamig ang bakal, parang yelo. Pumasok ako. Ang East Wing ay may 9 na silid. Ang bawat pinto ay gawa sa solidong kahoy na may maliit na bintana na may rehas. Unang pinto, silid 301, si Ginoong Cruz. Tulog? Pangalawang pinto, silid 302. Walang tao. Ito ang storage room dati. Pangatlong pinto, silid 303, si Miss Elvira. Nakahiga siya sa gilid, nakatalikod. Nakita ko ang formula ng paghinga niya. Mabagal, kalmado. Nagpatuloy ako. Habang naglalakad, may narinig akong mahinang kaluskos. Hindi ito galing sa kwarto. Ito ay galing sa dulo ng pasilyo, malapit sa silid 309, ang pinakamalayo. Hinawakan ko ang flashlight ko. Ang liwanag nito ay umabot lang sa mga 2 metro. Nagsimula ang puso kong kumabog. Walang kaluskos sa loob ng isang psychiatric hospital maliban kung may gumagalaw na pasyente o kung may pusa. Pero walang pusa dito. Dahan-dahan akong lumakad, 1 hakbang, 2 hakbang. May narinig na naman ako. Ngayon parang tunog ng binti na nagkakaladkad sa sahig. Drag, shuffle, drag. Huminto ako sa tapat ng silid 307. May lalaking nakahiga, nakaharap sa dingding. Tiningnan ko ang 308. Babae. Tulog. Pagkatapos, tumingin ako sa 309. Ito ang silid ni Mang Tomas. Si Mang Tomas ay isang matandang lalaki na hindi nagsasalita. Nakaupo lang siya sa sulok at tumitingin sa labas ng bintana. Sa bintana ng 309, may nakita akong anino. Hindi iyon ang anino ni Mang Tomas. Mas mataas, mas payat, parang nakatayo sa tabi ng bintana. Pero, imposible. Si Mang Tomas ay laging nakaupo. Lumapit ako, dinikit ko ang mukha ko sa bintanang may rehas. Ang liwanag ng flashlight ko ay tumama sa loob. Ang silid ay walang laman, walang Mang Tomas, walang tao, pero ang kama ay gulo. At may bakas ng kamay sa dingding. Parang may nagtangkang umakyat. "Ben," bulong ko sa radyo. "May problema sa 309, wala si Mang Tomas." Walang sagot. "Ben, sagot, na-breakout si Mang Tomas." Ulitin ko, na-breakout si Mang Tomas. Ulit ko, medyo malakas na, wala pa ring sagot. Ang radyo ay tahimik, puro static lang. Sa likod ko, narinig ko ulit ang kaladkad. Ngayon mas malapit, dating storage room na nasa gitna ng pasilyo. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang tranquilizer gun sa bulsa ko. Lumingon ako, dahan-dahan. Ang pinto ng silid 302 na dapat sarado at nakalock ay nakabukas ng bahagya. May 1 pulgada lang ang pagitan ng pinto at frame. At sa puwang na iyon, may nakita akong puting bagay. Hindi ito pamilyar. Hindi ito tela ng uniform ng pasyente. Ito ay parang balat. At gumagalaw ito.
Nakatayo ako sa gitna ng East Wing hallway. Sa likod ko, ang bakanting silid ni Mang Tomas. Sa harap ko, ang silid 302 na may nakabukas na pinto at ang nakakatakot na puting bagay na nakita ko. Ang pulso ko ay mabilis. Pinisil ko ng mahigpit ang tranquilizer gun. Dahan-dahan akong lumapit sa silid 302. Ang paglalakad ko ay halos walang tunog. Nanginginig ang kamay ko. Nang mas malapit na ako, mas malinaw kong nakita ang puting bagay. Hindi ito balat ng tao, hindi rin ito damit. Ito ay parang isang matandang puting kumot, pero makinis at makintab. At may dumi ng luma at tuyong dugo. Ngunit ang nakita ko lang ay isang maliit na bahagi nito sa puwang ng pinto. Hinanap ko ang radyo. Ben, walang tugon. May narinig akong drag sound sa East Wing. Tawagin mo ang pulis kung wala pa na akong tawag sa loob ng 5 minuto. Utos ko, kahit alam kong malamang ay hindi niya ako naririnig. Tiningnan ko ang doorknob ng 302. Wala itong lock dahil storage room lang ito. Hindi dapat ito nakasarado ng mahigpit. Huminga ako ng malalim, humanda sa kung ano ang makikita ko, itinulak ko ng marahan ang pinto. Creak! Ang tunog ng lumang bisagra, ang puting bagay ay nawala. Walang tao, walang pasyente, ay puno ng mga lumang kagamitan. Sirang wheelchair, mga IV stand na kinalawang, at tambak ng mga lumang record sa mga karton. Ang silid ay madilim. May amoy ng alikabok at kalawang. Inilawan ko ang silid. Tiningnan ko sa ilalim ng mga lamesa sa likod ng mga karton. Walang tao. Ngunit sa gitna ng silid, sa lumang sahig na semento, may nakita akong bakas. Hindi ito bakas ng sapatos. Ito ay parang kalmot. Mahabang kalmot, parang galing sa isang kuko, may 3 guhit at ang dulo ay may parang butas at ang kalmot na yon ay humahantong mula sa gitna ng silid. Diretso patungo sa pintuan na nakakonekta sa utility closet. Tumayo ako. Ang utility closet ay napakaliit, halos 1 metro kwadrado lang. Ito ay para lang sa mga walis, mop, walang pasyenteng magtatago doon, imposible. Pero ang kalmot ay papunta doon, nilunok ko ang laway ko. Dahan-dahan, lumapit ako sa pintuan ng utility closet. May doorknob ito pero walang lock. Hinawakan ko ang doorknob, malamig na naman. Binuksan ko ito ng mabilis. Ang silid ay walang laman, walis, mop, balde. Iyon lang, walang tao, walang Mang Tomas. Nakahinga ako ng kaunti. Okay Alex, kalma, baka gawa lang ng daga o pusa. Bulong ko sa sarili ko. Lumingon ako, handa na akong umalis sa 302 at hanapin si Mang Tomas sa ibang palapag. Ngunit nang aking lumingon, nakita ko ang dingding sa likod ng pintuan. Sa dingding na iyon na natatakpan ng puting pintura na nagbabalat, may nakasulat. Hindi ito gawa sa pen o marker. Ang kulay ay itim at lila. Mga letra ito, puno ng galit at pagkabalisa. Nasaan ako? Nakasulat ito ng malaki at sa ilalim ng sulat may mga nakasulat pang ibang salita. Gusto kong umuwi. Tulong. At ang pinaka-nakakakilabot ay ang paraan ng pagsulat. Hindi ito sulat kamay. Ito ay parang inukit sa pader gamit ang kuko o daliri. Ang pintura ay naghiwa at ang semento ay lumabas. Nang itutok ko ang flashlight doon, naintindihan ko kung bakit itim at lila ang kulay. Ang itim ay dumi at lumang dugo. Ang lila ay parang sugat. Ibig sabihin, bago pa man ako dumating, may nagtago na sa silid na ito at naghihirap. Biglang may narinig akong pag-ubo. Hindi ito galing sa loob ng silid, galing ito sa labas ng pintuan ng 302. Agad akong lumingon. Nandoon siya, si Mang Tomas. Nakatayo siya sa gitna ng hallway. Hindi siya gumagalaw. Nakasuot siya ng puting hospital gown. Ang mga mata niya ay nakadilat, nakatingin sa akin. Mang Tomas, anong ginagawa mo dito? Tanong ko, dahan-dahan kong inangat ang tranquilizer gun. Hindi siya sumagot. Nang itutok ko ang flashlight sa mukha niya, nakita ko ang isang bagay na nagpakilabot sa akin. Ang mukha niya ay walang emosyon, kalmado. Ngunit may basang bakas sa magkabilang pisngi niya. Parang umiiyak siya. Pero ang mas nakakatakot, sa katawan niya, nakita ko ang isang malaking hiwa sa gown. At sa likod ni Mang Tomas, mga 4 na metro ang layo sa pinto ng silid 303, ang silid ni Miss Elvira, may nakita akong kamay. Hindi ito kamay ng tao. Ito ay payat, mahaba at puti, parang buto. Nakadikit ito sa ilalim ng pinto ni Miss Elvira at ito ay dahan-dahang gumagalaw. Nanlamig ang buong katawan ko.
Nakatingin ako kay Mang Tomas at sa likod niya ang kakaibang kamay na gumagapang sa ilalim ng pinto ng silid 303. Dalawang panganib ang nasa harapan ko. Si Mang Tomas na ngayon ay tila nasaktan o baka ginamit at ang bagay na nasa loob ng kwarto ni Miss Elvira. Alam kong mas mahalaga ang buhay ni Miss Elvira. Binitiwan ko ang radyo, handa na ako sa engkwentro. Mang Tomas, sabi ko ng mahinahon pero matigas. Kailangan mong bumalik sa kwarto mo. Sino ang gumawa niyan sa'yo? Hindi pa rin siya sumagot. Ngunit dahan-dahan, nagsimulang umangat ang kanang kamay niya. Hindi ito umangat para sumuntok. Umangat ito, itinuro niya ang kanyang kamay na parang may itinuturo siya sa likod ko. Hindi ako lumingon. Hindi ko kakayaning lumakad sa ganoong sitwasyon. Ang kamay sa ilalim ng pinto ng 3-3 ay patuloy sa paggalaw. Parang sinisiyasat nito ang labas ng sahig. Pagkatapos, huminto ito. Ang kamay ay napakaputi at manipis. Ang mga daliri ay napakahaba, parang mga sanga ng puno. Ang kuko ay kulay itim, parang lupa. Pagkatapos, gumawa ito ng kakaibang tunog, parang pagkaskas ng kuko sa semento. Scratch, scratch, scratch. Biglang bumalik ang tunog ng radyo. May lumabas na tunog, static at pagkatapos isang tinig. Alex, naririnig mo ba ako? Ano mo ba ako? Tumawag ako sa cellphone mo. May problema sa kuryente. Biglang nag-brownout kanina. Nasaan ka? Ito si Ben. Ang boses niya ay malakas, puno ng takot. Ben, nandito ako sa East Wing. May breakout. Si Mang Tomas ay nandito. At may... Hindi ko natapos ang sasabihin ko. Nang marinig ni Mang Tomas ang boses ni Ben mula sa radyo, lumingon siya. At nagsimula siyang tumakbo. Hindi tumakbo. Nag-sprint siya. Mabilis, parang isang binata. Tumakbo siya palayo sa akin, papunta sa pinto palabas ng East Wing. Mang Tomas, bumalik ka! Sigaw ko at tumutok ako. Nag-iwan ako ng dart na may pampatulog sa binti niya. Tumama ang dart sa binti niya, ngunit nagpatuloy si Mang Tomas sa pagtakbo. Tumigil lang siya nang makarating siya sa pintuan ng East Wing, ang mabigat na bakal na pinto. Nagsimula siyang maguntog. Hindi ang katawan, kundi ang ulo. Mang Tomas, huminahon ka. Sigaw ko. Pero ang tunog ng paguntog ng ulo niya sa bakal ay mas malakas pa sa boses ko. Alam kong mamatay siya kung magpapatuloy siya. Kaya inalisan ko ang tingin ko kay Mang Tomas. Kailangan kong tingnan si Miss Elvira. Mabilis akong tumakbo sa silid 303. Ang mahaba, maputing kamay ay umalis na sa ilalim ng pinto. Dinikit ko ang tenga ko sa pinto, walang ingay, tahimik. Miss Elvira, nandyan ka ba? Tanong ko, walang sagot. Nang hawakan ko ang doorknob, nakita ko na ang pinto ay nakalock mula sa loob. Imposible. Walang pasyente ang may susi at ang pinto ay dapat na nakalock lang mula sa labas. Pero alam kong may gumalaw sa loob. Sinipa ko ang pinto isang beses, pangalawang beses. Ang lumang kahoy ay nagbitak. Ben, tawagin mo ang security. Pindutin mo ang code red. Kailangan ko ng susi sa East Wing immediately. Sigaw ko sa radyo, halos sumisigaw na ako, static lang ang sumagot. Pangatlong sipa. Sumira ang pinto. Pumasok ako. Ang silid ni Miss Elvira ay madilim. Ang bintana ay bukas, pero may rehas pa rin. Tinutukan ko ang kama. Si Miss Elvira ay nakahiga pa rin. Nakatalikod siya sa akin. Hindi siya gumagalaw. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Ang kumot niya ay may umbok. Hindi sa katawan niya kundi sa may unan. Parang may bagay na matigas, parang ulo. Dahan-dahan akong lumapit. Ang liwanag ng flashlight ko ay nagpakita ng mas marami. Ang mga pader ng silid ay puno ng putik. Parang may nagtapon ng putik o clay sa lahat ng pader. At ang amoy ay mabaho, parang lupa at dumi. Miss Elvira, bulong ko at dahan-dahan kong inabot ang kumot. Inangat ko ang kumot. Ang kama ay walang laman, walang Miss Elvira. Ang umbok sa ilalim ng kumot ay hindi ulo. Ito ay isang bola ng putik. Hinulma, parang may naglaro at ginawang bilog. At sa ibabaw ng bilog na putik, may nakita akong papel. Kinuha ko ang papel. Lumang papel ito, parang galing sa record. May nakasulat dito, sulat kamay. Hindi ni Miss Elvira, hindi ni Mang Tomas, hindi akin. Salamat sa pagbisita, ang susi ay nasa ilalim. Nasa ilalim? Nasa ilalim ng ano? Biglang narinig ko ang isang tunog sa sahig. Hindi ito kaladkad.
Ito ay parang may naguhukay. Tumingin ako sa sahig, sa ilalim ng kama, sa luma at cemented na sahig, may nakita akong butas. Hindi ito maliit na butas. Ito ay sapat na malaki para makita ko ang madilim na espasyo sa ilalim ng lupa. Ang butas ay parang bago lang nahukay. At ang lupa sa paligid nito ay basa sa tubig. Oh, at galing sa butas, lumabas ang isang puting kamay. Ito ay ang parehong kamay na nakita ko sa ilalim ng pinto. Manipis, mahaba, may itim na kuko. At ngayon, ang kamay ay may hawak na isang bagay. Isang lumang susi. Ang susi sa East Wing. Mabilis na tumalon ako paatras, inihanda ko ang baril. Pero huli na. Ang kamay ay mabilis na humila ng isang bagay mula sa butas. Ito ay ang ulo ni Mang Tomas. Hindi niya ulo. Ito ay parang ulo ni Mang Tomas pero walang laman ang mata, parang manika. At sa butas, nagsimulang umangat ang isang matangkad, payat na figura. Ang balat ay kulay putik at ang katawan ay parang nababalutan ng puting hospital gown. Ang mukha nito ay walang mata. Ang bibig ay malaki at nakanganga. At ang pito nito ay napakabigat. Parang tinatawag ako sa pangalan ko, hindi. Hindi ito tinatawag ang pangalan ko. Ito ay naghihilik. Naramdaman ko ang takot. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong bagay. Ang takot na naramdaman ko ay hindi na simpleng gulat. Ito ay parang paghila sa tiyan ko pababa. Ang nakatayo sa harap ko ay hindi pasyente o tauhan. Ito ay isang bagay na hindi dapat umiral. Ang nilalang na natatakpan ng putik at balabal ay umangat ng buo mula sa butas. Ang taas nito ay lampas sa akin. Ang mga kamay nito ay nakalaylay, ang mahahabang daliri ay lumalapit sa sahig. Ang buong katawan nito ay parang mannequin na hinulma sa putik na may puting lumang damit ng ospital. Ang ulo ay walang mata, pero alam kong nakatingin ito sa akin. Ang tinig na lumabas sa malaking bunganga nito ay parang hiss at isang bulong na puno ng dumi at kalungkutan. Nakatutok pa rin ang tranquilizer gun ko. "Sino ka?" tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig. Ang nilalang ay hindi sumagot. Ngunit ang ulo ni Mang Tomas na hawak nito ay nagsimulang gumalaw. Dahan-dahan, ang parang manikang ulo ay bumulong. Gamit ang boses ni Mang Tomas, "Alex, tulungan mo kami." At kasabay nito, ang nilalang ay umikot. Nakita ko ang likod ng ulo nito. Mayroong 3 bilog na butas na parang kinalmot. Biglang narinig ko ang malakas na kalabog sa labas ng kwarto. Si Mang Tomas. Ang epekto ng dart ay hindi pa gumagana. Sinamantala ko ang pagkakataon. Ang tranquilizer ay dapat magpatumba sa kahit sinong tao. Ngunit ang nilalang ay hindi natumba. Tumigil lang ito. Pagkatapos, tumawa ito. Hindi tumawa. Gumawa ito ng tunog na parang nabubulok na kahoy na nag-uumpukan. Ang ulo ni Mang Tomas na hawak nito ay nagsimulang mag-iba ng hugis. Ang butas sa mata ay nagsara. Ang bibig ay lumaki. Nakita ko na ang nilalang ay may hawak na hindi lang ulo. Ito ay hinuhubog ang putik. Ito ay ginagaya ang pasyente ko. "Wala akong oras para sa iyo." Bulong ko. Mabilis akong tumalon sa bintana at dumaan ako sa gilid ng pinto. Paglabas ko ng 303, tumakbo ako papunta sa pinto ng East Wing kung nasaan si Mang Tomas. Nakita ko siya. Nakatayo siya sa harap ng bakal. Napinto pero hindi na siya naguuntog. Nakasandal siya. At may likido na umaagos mula sa ulo niya, kulay itim. Lumapit ako dahan-dahan. "Mang Tomas, umalis ka na dyan. Kailangan mo ng tulong," sabi ko. Nang hawakan ko ang balikat niya, naramdaman ko na napakalamig niya, parang yelo. Lumingon si Mang Tomas, ngunit hindi niya mukha ang nakita ko. Ang mukha niya ay putik din, parang maskara na ginawa sa putik at unti-unting natutunaw. Ang mata niya ay hindi nakatingin sa akin. Ang mata niya ay parang tumutulo. Biglang narinig ko ang pagbukas ng pinto sa 303. Lumabas ang nilalang. Hindi na ito nagtatago at hindi na lang ito nag-iisa. Sa likod nito, sa butas na hinukay sa sahig, may lumabas pang 2 payat na kamay. At pagkatapos, 2 ulo. Ang ikalawang ulo ay parang kay Miss Elvira. Ang ikatlong ulo ay parang kay Ginoong Cruz mula sa 301. 3 nilalang, 3 ginayang pasyente, 3 anino na lumabas mula sa ilalim ng lupa. Ang nilalang na nasa harap ko ay umangat ang kamay at itinuro si Mang Tomas.
Hindi na siya matutulungan, Alex. Kami na siya. Ang boses ay pinagsamang bulong ng 3 tao. Naramdaman ko ang sakit sa lalamunan ko. Kailangan kong tumakas. Ngayon na siya na tumakbo ako, wala na akong pakialam sa ingay. Tumakbo ako palabas ng East Wing. Nang dumaan ako sa bakal na pinto, naririnig ko pa rin ang tunog ng paghuhukay sa likuran ko. Mabilis akong lumabas. Nang makarating ako sa gitnang pasilyo, nakita ko si Ben at 2 gwardiya. Tumakbo sila papunta sa akin. Alex, anong nangyari? Bakit hindi ka sumasagot? Sigaw ni Ben. Ang mukha ko ay basang-basa ng pawis at takot. Ang East Wing, may nilalang, sabi ko, at huminga ako ng malalim. Tumawag kayo ng pulis, tumawag kayo ng rescue. Ang mga pasyente, wala na sila. Anong sinasabi mo? Tanong ng isang gwardya. Itinuro ko ang direksyon ng East Wing. Ngunit bago pa sila makalapit, narinig namin ang isang napakalakas na tunog. Boom! Ang pinto ng East Wing ay nasira at isang puting anino ang lumabas at tumakbo papunta sa amin. Ang tunog ng bakal na pinto na nasira ay parang kanyon. Kasabay nito, ang unang nilalang na parang nilalang na gawa sa putik ay lumabas sa East Wing. Ang itsura nito ay nakakakilabot sa madilim na pasilyo. Takbo! Takbo! Sigaw ko sa kanila. Hindi nagdalawang isip si Ben at ang mga gwardiya. Tumakbo kaming lahat patungo sa main lobby. Ano yan, Alex? Sigaw ni Ben habang tumatakbo kami sa hagdan pababa. Hindi ko alam, hindi sila tao. Lumabas sila sa ilalim ng sahig. Ang tunog ng paghabol sa likod namin ay parang tunog ng basang-basang tela na hinihila sa lumang sahig ng ospital. Nang makarating kami sa ground floor, tumakbo kami patungo sa exit. May master key ako! Sinubukan niyang buksan ang pangunahing bakal na pinto. Ngunit bago pa niya ito mabuksan, huminto ang nilalang. Hindi ito nagpatuloy sa lobby. Tumigil ito sa paanan ng hagdan. Nakita namin na hindi ito mabilis. Ang mga galaw nito ay mabagal parang pagod. Ang nakakakilabot ay habang nakatayo ito, unti-unti itong natutunaw. Ang putik na balat nito ay tumutulo. Ang suot na gown ay nagiging putik. Hindi na ito humahabol, ito ay naghihintay. Anong ginagawa niyan? Tanong ni Ben. Nanginginig. Hindi ko alam, baka hindi ito makalabas sa luma at malamig na bahagi ng ospital. Sabi ko, kahit hindi ako sigurado. Dahan-dahan ang nilalang ay bumalik. Umakyat ito sa hagdan, pabalik sa East Wing, dala-dala ang bangkay ni Mang Tomas na gawa sa putik. Ang katahimikan na bumalik ay mas nakakatakot pa sa ingay ng paghabol. Nang makita naming wala na sila, nag-isip kami. Kailangan naming malaman kung anong nangyari kina Miss Elvira at Ginoong Cruz. Hindi namin kayang pumasok muli sa East Wing. Tumawag tayo sa pulis at bumbero, sabi ko. Hindi natin ito kaya. Tumawag si Ben sa mga autoridad. Pagkatapos ng 1 oras, punong-puno na ang labas ng ospital ng mga sasakyan ng pulis at bumbero. Pumasok kami kasama ang isang SWAT team at forensics, ang East Wing. Ngayon ay may sikat na ng araw. Ang mga silid ay walang tao. Si Miss Elvira, Ginoong Cruz at Mang Tomas ay nawawala. Ang silid 309, 303 at 301 ay walang bakas ng tao. Ngunit ang nakita namin sa gitna ng East Wing ay nagpatigil sa lahat. Sa gitna ng hallway, sa sahig, may isang malaking butas. Hindi lang ito butas, ito ay parang malaking hukay na hinukay sa semento. Ang hukay ay puno ng dumi at ang amoy ay mabigat, parang pinagsama-samang kalawang at nabubulok na halaman. Tiningnan namin ang silid 303. Ang butas na ginawa ng nilalang ay nakakonekta sa hukay. Ginamit ng forensics ang kanilang camera sa ilalim. Ang nakita nila ay nagdulot ng gulat. Sa ilalim ng East Wing, may nakitang lumang istruktura. Hindi ito imbornal. Ayon sa mga lumang blueprint ng ospital, ang East Wing ay itinayo sa ibabaw ng isang lumang sementeryo noong panahon ng Kastila. Ito ang dahilan kung bakit walang bintana sa ground floor para itago ang mga puntod. Ang psychiatric ward ay nakatayo sa ibabaw ng mga libingan. At sa hukay na aming nakita, may mga buto ng tao. Hindi bago. Napakatanda, ngunit may isang bagay na bago. Sa isang sulok ng hukay, may isang koleksyon ng mga bagay. Mga damit ng pasyente, hospital ID at mga lumang dokumento. At sa gitna, may 3 putik na manika. Ang mga manika ay hinulma ng detalyado.
May damit, may buhok, at may ID na nakasulat, Elvira, Tomas, at Cruz. Natagpuan sa tabi ng hukay sa isang lumang sulok, isang lumang kahon. Sa loob ng kahon, may nakitang mga journal. Ang journal ay galing sa isang dating nurse ng East Wing noong 1960s. Ang huling pahina ay nakakakilabot. Ang mga pasyente, naglalaro na sila. Ginagamit nila ang putik mula sa ilalim ng lupa. Sinasabi nila, kapag nilalaro nila ang putik at hinuhulma sa itsura ng tao, ang mga patay ay nabubuhay at kinukuha ang kanilang pwesto. Ngayon, ang mga pasyente ko ay nawawala. At may mga bagong mukha sa pasilyo. Putik ang mukha nila. Ang East Wing ay hindi para sa mga nabubuhay, ito ay para sa mga naghihintay. Hindi na nakita pa sina Mang Tomas, Miss Elvira at Ginoong Cruz. Ang ospital ay isinara pagkatapos ng insidente. Ako, si Alex, ay umalis do sa Maynila. Hindi ko na muling titingnan ang East Wing, ang putik o ang mga mata ng mga manika. Ngunit alam ko ang totoo. Ang mga tao na nakatira sa ilalim ng psychiatric hospital ay hindi nagtatago. Sila ay naghihintay at kapag may biktima ginagamit nila ang putik para gumawa ng bagong kama para sa mga bago. At sa bawat gabi na tahimik, naririnig ko pa rin sa isip ko ang tunog ng paghuhukay. Wakas!